Ang amoy ng pag-asa para kay Tino ay amoy ng usok at natutuyong yog. Ito ang halimuyak na bumubuhay sa kanya sa bawat madaling araw at nagpapatulog sa kanya sa bawat pagod na gabi. Ang kanyang dryer, isang maliit na kubong gawa sa kawayan at pawid, ang puso ng kanyang buhay. Dito, ang bawat piraso ng nyog na nabiyak ng kanyang itak ay dahan-dahang nagiging kopra, ang gintong nagpapaaral sa kanyang dalawang anak at naglalagay ng pagkain sa kanilang hapag. Tay, ang usok, baka maging amoy kopra na rin pati buhok ko papasok sa eskwela. Pabirong sigaw ng 10 taong gulang niyang si Letty habang nag-aayos ng gamit. Ngumiti si Tino, pinunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Abay, mas mabango pa yan sa pabango ng teacher mo. Amoy ng kasipagan yan, anak. Ito ang buhay ko, sabi ni Tino sa kanyang sarili habang hinahalo ang mga nagbabagang bunot sa ilalim ng dryer. Ang init na ito, ang usok na ito. Ito ang bumubuhay sa pamilya ko. Ang bawat piraso ng kopra ay katumbas ng bigas, ng isda, ng pambili ng lapis at papel ni Letty at Junior. Simple lang pero masaya. Ito lang ang pamana sa akin ni Itay at ito rin ang tanging maipapamana ko sa kanila. Tino, halika na't mananghalian. Kanina pa kumukulo ang tiyan nitong si Junior. Baka pati bunot mo yain na. Malambing na tawag ng asawa niyan si Elena mula sa kanilang maliit na bahay. Ogo, mahal. Tapusin ko lang itong isang salang, sagot niya. Sa kanilang hapag, simple lang ang pagkain, pritong isda, kaning at sausawan na may kamatis. Ngunit ang kwentuhan ay sagana. Itay, sabi ni Junior, ang 7 taong gulang nilang bunso. Sabi po ng kaklase ko, kapag daw po laging yog ang kinakain, magkakaroon daw po ng dahon ng yog sa ulo. Nagtawanan sila. Sino namang may sabi niyan? Tanong ni Elena habang hinimayan ng isda ang anak. E di mas maganda, sabat ni Tino. Kapag tag-init, hindi mo na kailangan ng payong. May sarili ka ng lilim. Tipid pa tayo. Muling humalakhak ang buong pamilya. Sa gitna ng kanilang simpleng buhay, ang ganitong tawanan ang nagpapatunay na ang yaman ay hindi laging nasusukat sa salapi. Salamat Panginoon, bulong ni Elena sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang mag-aama. Salamat sa biyayang ito. Kahit pagod ang asawa ko, hindi niya kami pinapabayaan. Huwag niyo po sana siyang bibigyan ng sakit. Matapos ang pananghalian, nagpaalam si Tino na lilibutin ang niyugan. Habang naglalakad sa ilalim ng mga lunti ang puno, hindi niya maiwasang mamangha. Ang mga puno ay matatayog tila mga higanteng nagbabantay sa kanilang pamilya. Ang bawat isa ay pamana ng kanyang mga ninuno. Kay gaganda ninyo, kinakausap niya ang mga puno na parang mga matalik na kaibigan. Huwag niyo kaming pababayaan ha, kayo ang buhay namin. Ngunit sa kanyang paglalakad, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang puno sa di kalayuan ang may mga dahong naninilaw. Ano to? Baka sa sobrang init lang ng panahon, sabi niya sa sarili, sinusubukang pagaanin ng dibdib. Nilapitan niya ito. Tiningalan niya ang mamadahon at doon niya nakita ang kinatatakutan ng lahat ng magkokopra. Parang puting pulbos na makapal na nakadikit sa ilalim ng mga dahon. Unti-unting sinisipsip ang buhay ng puno. Kukulisap, ang salot. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tino. Nagmamadali niyang tiningnan ang iba pang puno. 1, 2, 5, 10. Napakarami na pala ang mayroon. Mabilis itong kumalat. Ang dating lunti ang paraiso ay unti-unti nang nagiging isang taniman ng pagkalanta. Napasapo siya sa kanyang ulo. Hindi maaari to. Sinubukan niyang kumuha ng isang dahon. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para tanggalin ang mga maliliit na insekto. Ngunit napakakapit ng mga ito. Ang mga bunga ng niyog sa itaas ay maliliit at tila nangungulubot. Walang laman, walang kalidad, walang magiging kopra, walang kikitain. Paano na? Tanong niya sa hangin. Paano na ang pamilya ko? Ang pag-aaral ng mga bata? Ang pangarap ko para sa kanila? Ang dating amoy ng pag-asa mula sa dryer ay ilan na palitan ng amoy ng pagkabulok. Ang lupang bumuhay sa kanila ay siya na ring unti-unting namamatay sa kanyang harapan.
Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang lason na mas mabilis kumalat kaysa sa salot na kukulisap. Dahan-dahan siyang uuwi. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 niyog. Wala na ang ngiti sa kanyang labi at ang sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng blangkong pananaw. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Elena. Nakita nito agad ang pagbabago sa kanyang mukha. "Tino, anong problema? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Hindi agad nakasagot si Tino. Umupo siya sa isang bangkong kawayan. Yumuko at ipinatong ang mamasiko sa kanyang tuhod. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magagaspang, kalyo-kalyo, mga kamay na sanay sa pagbiyak ng niyog. Ngayon, parang wala ng silbi ang mga ito. Lumuhod si Elena sa kanyang harapan, hinawakan ng kanyang mga kamay. "Mahal, magsalita ka. Anong mangyari?" Sa wakas, tumingin si Tino sa asawa at sa mga matang niya, nakita ni Elena ang luhang nagbabadyang tumulo. "Elena," nanginginig ang kanyang boses. Ang niyugan natin, may salot, kukulisap. Isang katagalang iyon pero sapat na para gumuho ang mundo nilang mag-asawa. Niyakap ni Elena ang kanyang asawa, pareho silang tahimik. Walang salitang makapapawi sa sakit at takot na nagsisimula ng lamunin ang kanilang mga puso. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Tino, isang tunog ng isang amang natatakot na hindi na niya kayang protektahan ang kanyang pamilya mula sa gutom na paparating. Lumipas ang mga linggo. Ang dating masiglang ugong mula sa dryer ni Tino ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang init na nagbibigay buhay sa kanilang bahay naging lamig na tumatagos sa buto. Ang amoy ng pag-asa mula sa natutuyong kopra ay ganap nang naglaho. Sa kanilang hapagkainan, ang masaganang pritong isda ay napalitan ng lugaw o nilagang kamote. "Nay, bakit po lugaw na lang lagi?" tanong ni Junior isang gabi, habang hinahalo ang lugaw niyang halos tubig na lang. "Miss ko na po yung isda." Bago makasagot si Elena, na tila may bumara sa lalamunan, sumingit si Letty. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. "Ano ka ba, Junior? Ito ang pagkain ng mga anghel. Cloud soup ang tawag dito. Pabilisan tayong umubos, ang matalo, kikilitiin." Pilit niyang pinasigla ang boses, itinatago ang sariling pagkagutom. Mumiti si Elena, isang pilit na ngiting hindi umabot sa mga mata. "Ngiti ka lang, Elena, huwag kang magpahalata," sabi niya sa sarili. "Tama ang ate mo, anak." "Paano?" tanong ni Tino sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Siya dapat ang naglalagay ng pagkain sa mesa. Hindi nanonood sa mga anak na nagtitiis. Bawat subo ng mga bata ay parang sampal sa kanya. Pagkatulog ng mga bata, naupo sila ni Elena sa labas. "Wala akong kwentang ama, Elena," basag ni Tino sa katahimikan, garalgal ang boses. "Hindi ko man lang kayo mapakain ng maayos." "Huwag mong sabihin yan, Tino," sagot ni Elena, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. "Ikaw ang pinakamasipag sa lahat. Pagsubok lang ito, hindi mo kasalanan. Pero pagod na ako, Elena." Pagod na akong umasa," sabi ni Tino, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa kabiguan. Habang nag-uusap, isang boses ang narinig nila. "Tao po! Tino, kumpare!" Dumating si Kapitan Basilio, malaki ang tiyan at amoy tabako, isang malaking kaibahan sa anyo ni Tino. "Kapitan, tuloy po kayo," anyaya ni Tino. "Nabalitaan ko ang nangyari, kumpare." Sabi ng kapitan, umupo at umarteng nakikiramay. "Nakita ko nga si Junior kanina, parang pumayat. Hindi dapat nagkakaganyan ang mga bata. Kaya ako narito para tumulong." Ang pagbanggit sa kanilang anak ay tila isang punyal na tumusok sa kanilang mga puso. "Alam kong gipit kayo," patuloy ng kapitan, inilabas ang makapal na pitaka. "Walang pamilya sa baryo ko ang dapat magutom. Mag-aalok ako ng pautang, Tino, para sa mga anak mo. Pambili ng bigas, isda at candy. Parang musika at lason ang mga salitang iyon sa pandinig ni Tino. "Naku, kapitan, paano po namin mababayaran yan? Alam niyo pong wala kaming kita," sabi ni Tino. Sinusubukang panghawakan ang natitirang dignidad. Tumawa ang kapitan.
Huwag mo munang alalahanin yan, kumpare. Ang mahalaga ay ang pamilya mo. Kapag nakabawi ka na, saka na nating pag-usapan ang bayaran. Ang mahalaga, hindi kayo magugutom. Pirma ka lang sa papel na ito. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Tino. Ang mga anak ko. Tumingin siya kay Elena na lumululuha. Tumango ito, isang mabagal na tanggo ng pagsuko. Sige po, Kapitan, sabi ni Tino, nanginginig ang boses. Tatanggapin po namin. Iniabot ng Kapitan ang pera. Sa pag-abot ni Tino, para siyang humawak ng nagbabagang bakal, isang mabigat na paalala ng kanyang kabiguan. Ang pagpirma sa papel na hindi niya binasa ay parang pagpirma sa sarili niyang hatol. Sa mga sumunod na araw, ipinuhos ni Tino ang natitira niyang lakas sa pag-asang maisasalba pa ang kanyang niyugan. Walang tigil siyang nagkalat na abo sa paanan ng mga puno at matyagang nilinis ang bawat dahon. Kumakapit sa pinakamaliit na hibla ng pag-asang baka sakaling may magbago pa. Isang hapon, habang nasa gitna ng niyugan, nanlabo ang kanyang paningin. Ang init ng araw at gutom ay sabay na nanalasa. Napaluhod siya sa tuyong lupa. Ang mga tuhod ay suwayan sa mga patay na dahon. Naghalo ang pawis at luha sa kanyang pisngi. Panginoon, bakit po? Nagsumikap naman po ako. Ang lupang ito ang saksi sa lahat ng saya namin. Bakit niyo hinayaang maging libingan ito ng aming mga pangarap? Tumingala siya sa langit. Ngunit na nakita lang niya ay ang mga naglalagasang dahon ng niyog, mga paalala ng kanyang pagtatalo. Doon, sa gitna ng lupang minana niya, naramdaman ni Tino ang tunay na kahulugan ng kawalan. Naubos na ang kanyang lakas, pisikal at espiritual. Ang bawat pagsikap niya ay nauwi sa wala. At sa kanyang pagkakasalampak sa lupa, alam niyang mas malalim pa ang kanilang babagsakan. Ang perang inutang nila kay Kapitan Basilio ay mabilis na naubos. Parang buhangin na dumaan lang sa kanilang mga palad. Isang umaga, habang naghahati-hati sina Tino sa kakarampot na nilagang kamote, isang makinang na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang munting dampa, isang bagay na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Unang bumaba si Kapitan Basilio na may ngiting abot-tenga at pinagbuksan niya ng pinto ang isang lalaking nakaputing damit, makintab ang buhok at may suot na mamahaling singsing. Si Don Mariano. Magandang umaga, Tino. Bati ng Kapitan, tila sila ang pinakamatalik na magkaibigan. May bisita ako para sa'yo, si Don Mariano. Isa siyang importanteng tao. Tumayo si Tino habang si Elena ay mabilis na itinago ang mga anak sa kanyang likuran. Anong kailangan ng mayayamang ito sa atin? Isip ni Tino, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Wala kaming anumang maibibigay sa kanila. Ngumiti si Don Mariano, isang ngiting malamig at mapanuri habang nililibot ng tingin ang sira-sirang bahay. Magandang umaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Narito ako para magdala ng magandang balita. Ano po iyon, Don Mariano? Tanong ni Tino. Ang boses ay magalang, ngunit puno ng pag-iingat. Nakikita ko ang kalagayan ninyo, sabi ni Don Mariano. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng panlalait. At ang iyong lupain, kawawa naman. Ang dating mayabong na niyugan, ngayon ay tila isang taniman na walang buhay. Kaya narito ako para mag-alok ng solusyon. Huminto siya, tila ninanamnam ang sandali. Bibilhin ko ang lupa mo. Parang kidlat na pumama kay Tino ang mamasalitang iyon. Hindi ko po ito ibinebenta, sir, mabilis niya ang sagot. Huwag kang mag-alala sa presyo. Pagpapatuloy ni Don Mariano, hindi pinapansin ang sinabi ni Tino. Bibigyan kita ng halagang sapat para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Isipin mo, Tino, wala ng gutom, wala ng pagod. Isang bagong buhay para sa pamilya mo. Magkano po ang alok ninyo? Lakas loob na tanong ni Elena. Sinabi ni Don Mariano ang isang halaga na halos katumbas lang ng kita nila sa isang buwang pagkukopra noong malakas pa ang ani. Ito ay isang malinaw na insulto. Buhay ng mga ninuno ko ang itinawad niya sa presyo ng isang baboy. Galit ng isip ni Tino. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Salamat po sa alok ninyo, Don Mariano, matigas na sabi ni Tino. Pero hindi po talaga namin ito maaring ipagbili. Dito na po kami lumaki. Ang bawat puno dito ay may kwento. Ang dugot pawis ng aming pamilya ang nagpataba sa lupang ito.
Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Mariano. Akala ko ba matalino kang tao, Tino? Isang malaking resort ang itatayo ko rito. Magbibigay ito ng progreso sa lugar na ito. Ang lupang ito ay mas may pakinabang bilang tanawin para sa mga turista kaysa sa mga patay mong puno ng niyog. Ang lupang ito ang bumuhay sa amin at dito kami mamamatay. Buong tapang nasabot ni Tino. Sa puntong iyon, tumingin si Don Mariano kay Kapitan Basilio. Kapitan, sabi niya sa malamig na boses, hindi ba't mayroon kayong maliit na usapan nitong si Tino? Agad na nagbago ang anyo ng kapitan. Oo, Don Mariano, sabi niya, inilabas ang isang pamilyar na papel. Tino, ang utang mo sa akin. Lumaki na ito dahil sa interes. Kailangan mo na itong bayaran. Nanlaki ang mga mata ni Tino at Elena nang sabihin ng kapitan ang halagang halos 10 beses na mas malaki kaysa sa perang natanggap nila. Pero hindi po ganyan ang usapan natin. Gulat na sabi ni Tino. Sabi ninyo, tulong iyon. Nakasulat lahat dito sa pinirmahan mo. Sagot ng kapitan, iwinawagayway ang papel. Ang batas ay batas. Doon na nagsalita muli si Don Mariano. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na pumupulupot sa leeg ni Tino. Simple lang ang pag-uusap na ito, Tino. Hindi mo kayang bayaran ang utang mo. Kaya may dalawang pagpipilian. Ibenta mo sa akin ang lupa sa presyong inalok ko o kukunin ko ito bilang kabayaran sa utang mo. Sa parehong paraan, aalis kayo dito. Biglang tila na bingi si Tino. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mayakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Pakiramdam niya'y nasusukol siya, hindi ng mga pader kundi ng sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Ang mga taong nasa harapan niya ay hindi mga tao, kundi mga ganid na halimaw na handang lamunin sila ng buo. Walang nagawa si Tino kundi ang manahimik. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot para sa kanyang pamilya. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Elena at ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Matapos umalis ang dalawa, naiwan ang pamilya sa isang mabigat na katahimikan. Gabi-gabi, lumalabas si Tino at umuupo sa tabi ng kanyang nanlamig at walang silbing briar. Doon sa ilalim ng madilim na langit, tinitingala niya ang mga bituin. Hindi na siya humihingi ng himala. Ang kanyang panalangin ay naging isang tanong na puno ng sakit. Panginoon, nasaan ka? Bulong niya sa hangin. Nakikita mo ba kami? Bakit po ganito? Kung parusa man ito, ako na lang sana. Huwag niyo pong hayaang madamay ang pamilya ko. May pag-asa pa po ba? O ito na talaga ang katapusan namin? Ang kanyang pananampalataya ay unti-unting nagiging abo, kasabay ng paglamig ng gabi at ng paglamig ng pag-asa sa loob ng kanyang puso. Ang mga araw ay naging isang mahabang panaginip ng pagkagutom at kawalan ng pag-asa. Isang hapon sa halip na umuwi, nadlakad si Tino nang walang tiyak na patutunguhan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa gilid ng isang sapa, kung saan dati silang naglalaro, Mina Junior at Letty. Ano na lang ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa tubig. Isang anino na lang ako. Isang amang walang maibigay. Isang magsasakang walang lupain. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, narinig niya ang hagitgikan ng mga bata na sinundan ng isang takot na pagpagaspas ng mga pakpak. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang grupo ng mga batang lalaki na pinapalibutan ang isang baday sa lupa. Hawakan niyo! Hawakan niyo ang pakpak! Sigaw ng isa. Huwag, baka tukain ako. Duwag, akin na yang tirador. Tatapusin ko na to. Lumapit si Tino. Sa gitna ng pinagkakaguluhan ng mga bata, sa lupa ay may isang kalapati. Ngunit hindi ito ordinaryo. Ang mga balahibo nito ay kumikinang na parang purong ginto sa sikap ng hapon. Ngunit ang isang pakpak nito ay nakabitin sa maling anggulo at ang mga mata nito ay puno ng matinding takot. Isang bagay sa loob ni Tino ang biglang nag-init. Ang larawan ng malalakas na umaapi sa mahina. Ito ang kwento ng kanyang buhay sa mga sandalin iyon. Hoy! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pagod ngunit puno ng bigat at otoridad. Tigilan niyo yan! Nagulat ang mga bata.
Nang makita nila ang malungkot ngunit galit na anyo ni Tino, nagtakbuhan sila palayo. Naiwan ang sugatang ibon. Dahan-dahang lumuhod si Tino. "Shh! Huwag kang matakot," bulong niya. "Hindi kita sasaktan." Maingat niyang dinampot ang nanginginig na kalapati. Sa kanyang mga palad na magagaspang, ang ibon ay tila isang marupok na hiyas. Sa halip na manlaban, isiniksik nito ang ulo sa kanyang dibdib na tila naghahanap ng kanlungan. Ang simpleng kilos na iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa nanlalamig niyang puso. Dala ang ibon, umuwi si Tino. Naabutan niya si Elena na naghahanda ng kanilang hapunan, ilang pirasong nilagang kamote. "Tino, ano yan?" Gulat na tanong ni Elena. Ang mga mata ay nanlaki. "Saan mo nakuha yan? Napakaganda!" "Nakita ko sa may sapa, sinasaktan ng mga bata." Paliwanag niya habang maingat na inilalapag ang ibon sa isang malinis na basahan. "Sugatan siya, Elena. Pero paano natin aalagaan yan?" Nag-aalalang sabi ni Elena. "Tino, halos wala na tayong pagkain para sa mga bata. Paano pa natin papakainin ang isang alaga?" "Hindi ko alam," malumanay na sabot ni Tino. Habang kumukuha ng dahon ng bayabas para ipanlinis sa sugat ng ibon. "Pero tingnan mo siya, Elena," nang hihingi ng tulong. "Kung tayo nga ay nagdadasal para sa tulong, paano natin ito tatalikuran?" "Hay Tino," isip ni Elena habang pinagmamasdan ang asawa. "Kahit kailan, ang kabutihan ng puso mo ay hindi nagbabago kahit sa gitna ng paghihirap. Siguro dito na lang talaga ang yaman na natitira sa atin." Dumating sina Letty at Junior at namangha sa gandang giningtuang ibon. Sa halip na magreklamo, sila pa ang nagkusa. "Itay, heto po yung kamote ko. Hati po kami," alop ni Junior. Iniabot ang kanyang maliit na bahagi. Kumuha si Tino ng kapiraso, dinurog ito at maingat na isinubo sa kalapati. Tinanggap ito ng ibon at dahan-dahang kumain. Sa mga sumunod na araw, ang pag-aalaga sa kalapati ang naging sentro ng kanilang buhay. Ang presensya nito ay nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanilang tahanan. Ang dating tahanan na puno ng buntong hininga at pag-aalala ay napalitan ng mga bulong ng pag-aalaga at pag-asa. Mabilis na gumaling ang ibon. Isang umaga, habang pinapakain ito ni Tino, bigla itong lumipad papunta sa balikat niya at marahang dinunggol ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay lumipad ito paikot sa loob ng kanilang bahay na tila nagpapaalam sa bawat isa. "Aalis na yata siya, Itay," malungkot na sabi ni Letty. Tumayo ang kalapati sa may bintana, handa nang lumipad. Ngunit bago ito tuluyang umalis, yumuko ito na tila nagbibigay galang. Pagkatapos, gamit ang kanyang tuka, maingat nitong binunot ang isang balahibo mula sa kanyang pakpak. Isang balahibong kumikinang ng higit pa sa iba. Dahan-dahan itong nahulog at lumapag sa paanan ni Tino. Sa huling pagkakataon, tumingin ito sa kanila. Isang tingin na puno ng pasasalamat at saka lumipad palayo, nawala sa sikat ng araw. Nakatitig lang sila sa papalayong ibon hanggang sa naging isang gintong tuldok na lang ito sa kalangitan. Pinulot ni Tino ang balahibo. Ito ay magaan, ngunit sa kanyang palad, pakiramdam niya ay mayroon itong bigat ng isang pangako. Napakaganda nito, kumikinang na parang isang nahulog na piraso ng araw. Hindi pa niya alam, ngunit ang hawak niya ay hindi lang isang simpleng balahibo. Hawak niya ang simula ng isang himala, ang sagot sa kanyang mga tanong sa madilim na gabi, ang pag-asang matagal na niyang ipinagdarasal. Ang kanyang pananampalataya na inakala niyang naging abo na ay biglang nagkaroon ng isang maliit na baga. Kinabukasan, hawak-hawak pa rin ni Tino ang gintong balahibo. Umupo siya sa ilalim ng isa sa mga natuyong puno ng niyog. Pinapaikot-ikot ito sa kanyang mga daliri. Ang ganda nito ay hindi maikakaila, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng bigat. "Napakaganda mo, pero isa ka lang balahibo," kausap niya sa kanyang isipan. "Paano mo kami matutulungan sa utang namin?
Paano mo mapapakain ang mga anak ko? Isa ka lang magandang alaala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na hangin ang umihip sa niyugan. Biglang tinangay mula sa kanyang palad ang balahibo. Sinubukan niya itong habulin, ngunit mabilis itong lumipad na parang may sariling isip at marahang dumikit sa katawan ng puno na kanyang sinisilungan. Isang puno na halos kalansay na lang at wala ng buhay. Sa sandaling dumikit ang balahibo sa balat ng puno, isang milagro ang naganap. Isang mainit at ginintuang liwanag ang biglang nagmula sa punto kung saan dumapo ang balahibo. Mabilis itong gumapang na parang mga ugat ng liwanag sa buong katawan ng puno. Ang mga naninilaw at tuyot na dahon ay biglang nagbago, muling naging luntian at malusog. Ang mga kulubot na bunga ay bumilog at kuminang. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dating patay na puno ay muling nabuhay sa kanyang harapan. Anong nangyari? Bulong ni Tino sa sarili, hindi makapaniwala. Tumayo siya at mainat na hinawakan ng puno. Mainit ito at malusog. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi ako nananaginip. Dali-dali niyang kinuha ang balahibo mula sa puno. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Para subukan, lumapit siya sa isa pang tuyong puno at nanginginig na idinikit ang balahibo sa katawan nito. Muli, ang gintong liwanag ay kumalat at ang puno ay muling nabuhay. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Tino ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Luha, hindi ng kalungkutan kundi ng purong kagalakan. Tumakbo siya pauwi. Hawak ng mahigpit ang balahibo. Elena! Elena! Sigaw niya. Halos masira ang pinto sa pagmamadali. Nag-aalalang lumabas si Elena mula sa kusina. Tino, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Elena, ang balahibo, ang niyugan. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ano ang tungkol sa niyugan? Tanong ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May masama bang nangyari? Hindi. Isang himala, Elena. Isang himala. Tino, ano bang sinasabi mo? Baka sa gutom lavyan. Kumain ka muna at magpahinga, sabi ni Elena. Hinawakan ang noo ng asawa. Hindi, Elena. Maniwala ka sa akin. Halika, sumama kayo. Mga bata, halikayo. Tawa niya kina Letty at Junior. Kahit nag-aalinlangan, sumunod si Elena at ang mga bata. Habang naglalakad sila pabalik sa niyugan, bulong niya, Tino, huwag mo namang paasahin ang mga bata kong. Basta tingnan mo lang, sabi ni Tino, puno ng pananabik ang boses. Pagdating nila, itinuro ni Tino ang 2 puno na malapit sa sapa. Tingnan ninyo, nanlaki ang mga mata ni Elena. Teka, hindi ba tuyo na ang mga punong yan kahapon? Wow, ang berde po nila uli. Masayang sigaw ni Junior. Paano po nangyari yan, Itay? Tanong ni Letty. Ngumiti si Tino. Dahil dito, sabi niya itinaas ang gintong balahibo. Bumapit siya sa isa pang tuyong puno. Tingnan ninyong mabuti. Sa harap ng kanyang tamiya, marahan niyang idinikit ang balahibo sa puno. Muli, ang nakasisilaw na gintong liwanag ay bumalot sa puno. At sa isang iglap, ito ay muling naging malusog at puno ng buhay. Napatakip ng bibig si Elena. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang pisngi. Pino, totoo nga, isang himala. Ang galing! Ang galing! Sigaw ng mga bata, tumatalon sa tuwa. Paulit-ulit na ginawa ni Tino ang proseso. Bawat puno na kanyang hinihipo gamit ang balahibo ay mabilis na gumagaling. Sa loob lamang ng ilang araw, ang buong niyugan ay nanumbalik sa dati nitong sigla. Ngunit na yon ay may kakaibang kinang. Ang mga puno ay hindi lang gumaling. Namuva rin ang mga ito ng siksik, malulusog at saganang-sagana na niyog na tila mga biyayang handa ng anihin. Ang dating lupain ng kalungkutan ay naging isang hardin ng himala. Isang gabi, habang nakatayo sila sa gitna ng kanilang luntiang niyugan, niyakap ni Elena si Tino mula sa likod. Salamat po, Panginoon, bulong ni Elena. At salamat din sa kalapati, sagot ni Tino, tinitingnan ang gintong balahibo. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang biyayang ito ay higit pa sa lahat ng kanyang ipinagdasal. Ang pamilya ni Tino ay muling napuno ng pag-asa. Ang kanyang pananampalataya, na inakala niyang naging abo na,
ay ngayon isang nadliliyab na apoy, kasing init at kasing liwanag ng gintong himala na nasa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, muling umugong ang dryer ni Tino. Ang tunog na iyon ay hindi lang ingay ng pagtatrabaho, kundi isang matamis na musika sa kanyang pandinig, isang awit ng panibagong simula. Sa tulong ni Elena at ng basisiglang mga bata, masaya nilang inani ang manasiksik at malulusog na niyog. "Ang bigat po, Itay," sabi ni Junior, habang sinusubukang buhatin ang isang niyog na halos kasinlaki ng kanyang ulo. Punong-puno po yata ng sabaw. Mumiti si Tino, ginulo ang buhok ng anak. "Mas mabuti yan, anak. Ibig sabihin, maganda ang magiging kopra natin." "Sana nga," isip ni Tino habang binibiyak ang unang niyog gamit ang kanyang pinatalas na itak. "Sana sapat na ito para makabayad kay Kapitan at makapagsimula ulit tayo. Panginoon, sana po." Inilatad niya ang mga sariwang laman ng niyog sa mga tray ng dryer. Nang magsimula ng uminit ang makina, isang kakaibang amoy ang kumalat sa hangin. Hindi ito ang karaniwang amoy ng natutuyong kopra. Ito ay mas matamis, mas buo, tila pinaghalong bulaklak ng sampagita at amoy ng lupang nabasa ng unang patak ng ulan. "Tino, ano yang amay na yan?" tanong ni Elena mula sa labas. Ang boses ay may halong pagtataka. "Parang ang bango. Sigurado ka bang hindi nasusunog yan?" "Hindi, mahal," sagot ni Tino na nagtataka ring lumapit sa dryer. Tiningnan niya ang mga niyog. Napansin niyang sa halip na matuyo lang, dahan-dahan itong naglalabas ng isang maninipis na langis. At ang langis, kumikinang ito sa ilaw. Kumuha siya ng kaunti. Mainit pa ito, ngunit habang marahan niyang pinipiga, isang makapal at makinam na likido ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Hindi ito ordinaryong langis ng niyog. Ang kulay nito ay parang purong tingunaw na ginto. "Elena, halika rito, dali!" sigaw niya. Ang boses ay pinaghalong pagkamangha at kaba. Mabilis na pumasok si Elena, kasunod ang mga bata. "Ano ba yun? Bakit anong nangyari sa kamay mo? Para kang humawak ng ginto." "Tingnan mo," sabi ni Tino. Ipinakita ang palad na naliligo sa gintong lanis. "Galing to sa niyog. Hindi ito natutuyo, Elena. Nagiging purong lanis." "Imposible," bulong ni Elena. Ngunit lumapit siya at hinawakan din ang lanis. Mainit ito at malapot at ang bango nito ay lalong tumindi. "Tino, ano ito? Isa na namang himala?" "Sa tingin ko," sabi ni Tino. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa kumikinang na likido. Hindi lang niya binuhay ang mga puno. Binigyan niya tayo ng isang bagay na mas mahalaga pa. Hindi lang ito pambayad utang, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Ito na ang sagot sa lahat. Mababago na nito ang buhay natin." Mabilis na umalat sa kanilang baryo ang balita tungkol sa biglaang paggaling ng niyuga ni Tino. Ngunit ang tunay na usap-usapan ay nagsimula nang dumaan ang kapitbahay nilang si Aling Sela. Nang bigyan nila ito ng kaunting langis para sa kanyang sakit sa balat. Makalipas ang 2 araw ay bumalik itong umiiyak sa puwa. "Ang lanis ninyo!" sigaw ni Aling Sela. Ipinakita ang kanyang braso na dati puno ng sugat, ngunit na yon ay makinis na. "Elena, ang balat ko ay makinis pa sa balat ng sanggol. Para akong bumalik sa pagkabata. Ano bang klase ng lanis ito? Para itong biyaya na direktang bumagsak mula sa langit. Anghel yata ang gumawa nito. Napakabuti ninyo." Ang kwentong iyon ay sinundan pa ng isa, si Mang Lando. Isang lalaking halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa tindi ng kanyang psoriasis na bumabalot sa kanyang mga binti at braso, ay naglakas loob na humingi ng tulong. Pagkalipas ng 1 linggong pagpapahin ng lanis, dumating si Mang Lando sa gitna ng plaza. Nakataas ang kamay at lumuluha. "Mga kababayan," sigaw niya para makuha ang atensyon ng lahat. Ipinakita niya ang kanyang mga braso at binti. Ang balat na dati pula, makaliskis, at nagdudugo ay ngayon ay malinis at halos wala ng bakas ng sakit. "Sa loob ng 10 taon, ikinahiya ko ang aking sarili. Hindi ko mayakap ang aking mga anak dahil sa takot na baka mandiri sila. Nayon, dahil sa lanis ni Tino, nabigyan ako ng bagong buhay. Hindi ito langis, mga kaibigan.
Ito ay pag-asa na nasa loob ng isang bote. Ito ay isang tunay na himala. Ang pamilya ni Tino ay mga sugo ng langit. Ang testimonya ni Mang Lando ang nagpasabog sa balita. Umabot ito hanggang sa kalunsuran. Isang araw, isang magarang kotse ang huminto sa kanilang tapat. Isang magalang na negosyante ang bumaba. "Kayo po ba si Sir Tino?" Tanom nito habang namamangha sa lunti ang niyugan. "Narinig po namin sa siyudad ang tungkol sa inyong pambihirang produkto. Dinala po namin ito sa laboratorio at napatunayang wala itong katulad sa buong mundo." Inilatag ng lalaki ang isang kontrata, isang alok na bumili sa lahat ng langis na kaya nilang gawin sa halagang hindi nila kailanmang inakala. Pagkatapos kumonsulta sa isang abogadong, tinulungan din ng kanyang langis. Buong puso itong tinanggap ni Tino. Lumipas ang ilang buwan mula nang pirmahan nila ang kontrata. Ang dating dampa ay napalitan na ng isang maayos na bahay na gawa sa kahoy at semento. May malawak na bintana at balkonahing tanaw ang niyugan. Sa garahe nito, isang bagong-baging truck ang nakaparada. Makintab pa at handang gamitin para sa kanilang lumalaking negosyo. Ang mga unang bayad mula sa kumpanya ay dumating na at sa unang pagkakataon, nakahinga sila ng maluwag. Isang gabi sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, habang nakatingin sa kanilang truck, umupo sina Tino at Elena. "Hindi pa rin ako makapaniwala, Tino," sabi ni Elena, habang pinagmamasdan ang natutulog nilang mga anak sa malambot na kama sa loob. "Parang kahapon lang, lugaw ang pagkain natin. Ngayon may sarili na tayong bahay at bagong sasakyan. Hindi ko na alam kung paano magpasalamat." Tumingin si Pino sa labas, sa kanyang lunti ang niyugan na naliligo sa liwanag ng buwan. "Hindi ito para sa atin lang, Elena. Naaalala mo ba ang pakiramdam ng walang-wala? Ang takot sa bawat paggising sa umaga? Ang sakit na makita ang mga anak nating nagugutom at nangangarap ng kahit isang tirasong isda?" Tumango si Elena, may luhang namuo sa kanyang mga mata. Isang alaala na hinding-hindi na mawawala. "Hindi ko hahayaang maranasan pa iyon ng ibang magsasaka, kaya kong tumulong," sabi ni Tino, puno ng determinasyon. "Ang biyayang ito ay hindi lang para sa atin, para ito sa lahat." Kinabukasan, tinipon ni Tino ang mga kapwa niya magkokopra na nasalanta rin ng kokolisap. Ginamit niya ang kanyang malaking kinita para tulungan silang muling makabangon. Nagtayo siya ng isang kooperatiba kung saan tiniyak niyang lahat ay may patas na kita at proteksyon laban sa mga mapagsamantalang mga ngalakal. Mula sa isang hamak na magkokopra, si Pino ay naging isang lider na iginagalang at minamahal. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Ang kanyang pagiging bukas palad ay lalong nagpatibay sa respeto ng mga tao sa kanya, isang yamang hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Sa malawak na mansyon ni Don Mariano, malakas na inilapag ni Kapitan Basilio ang kanyang baso ng alak sa mesa. Ang laman nito ay tumapon sa mamahaling kahoy. "Hindi ko maintindihan," galit na sigaw ng kapitan. Ilang buwan lang ang nakalipas, halos mamalimos na ang Tino na yon para sa lugaw. Ngayon, nabayaran niya ako ng buo na kapagpatayo ng bagong bahay at may bagong truck pa. "Saan galing ang pera niya, Don Mariano? Saan?" Kalmadong umikot si Don Mariano sa kanyang upuan. Hawak ang sariling baso ng alak. "Huminahon ka, Basilio. Ang ingay mo ay naririnig hanggang sa labas." "Paano ako hihinahon?" sagot ng kapitan, namumula ang mukha. Ang langis niya, masikat pa sa pangalan natin. Pinag-uusapan sa buong probinsya. Sinasabi nilang isang himala raw. Himala? O baka naman may tinatago siyang mas malaking sikreto. Isang hamak na magkokopra, isip ni Don Mariano, habang tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana. Paano niya nagawa ito? Tinalo niya ako. Ako, na bumibili ng lahat ng kopra sa rehiyong ito. Isang insulto ito sa aking talino, isang sampal sa aking kapangyarihan. Walang himala, Kapitan, malamig na sabi ni Don Mariano. Mayroon lang mga sikretong hindi pa natin nalalaman. At sa tingin ko, ang sikreto ni Tino ay nasa niyugan niya. Paanong ang isang niyugan na halos mamatay na sa kokolisap
ay biglang gumaling at nagbunga ng ganong klasing produkto. Iyon nga ang sinasabi ko. Anong ginawa niya? Nagdasal? Imposible. Tama ka, imposible. Pagsang-ayon ni Don Mariano, isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya naman, aalamin natin. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Tino. Kung anong kinakain niya, kung sino ang kinakausap niya, at lalo na kung ano ang ginagawa niya sa kanyang niyugan sa gabi. Magpadala ka ng iyong pinakamagagaling na tauhan. Bantayan ninyo siya. At kapag nalaman na natin ang sikreto, tanong ng kapitan. Ang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Kapag nalaman na natin, sagot ni Don Mariano, ang lahat ng pag-aari niya ay magiging atin. Isang linggo ang lumipas. Araw-araw, gabi-gabi, 2 anino ang palihim na nagmamanman sa bawat kilos ni Tino. Hanggang sa isang gabi, nasaksihan nila ang hindi kapanipaniwala. Kinabukasan, nanginginig at namumutla ang 2 espiya na humarap kina Don Mariano at Kapitan Basilio. Ano na? Nalaman niyo na ba? Walang pasensyang tanong ng kapitan. Don Mariano, Kapitan, hindi po kayo maniniwala, sabi ng isa. Magsalita ka, sigaw ni Don Mariano. Kagabi po, may dumating na kalapati, paliwanag ng espiya. Pero hindi po ordinaryong kalapati. Kumikinang po ito na parang ginto. Dumapo po ito sa balikat ni Tino. Isang kalapati? Tawang sabi ng kapitan. Pinagloloko niyo ba kami? Totoo po, giit ng ikalawang espiya. Pagkatapos po, nakita naming hilaplos ni Tino ang isang puno gamit ang isang balahibo na kumikinang din. At ang puno, biglang nagliwanag at lalong sumigla. Biglang tumahimik ang silid. Nagkatinginan sina Don Mariano at Kapitan Basilio. Ang pagtawa ng kapitan ay napalitan ng nanlalaking mga mata. Ang kalapati? Bulong ng kapitan. Ang gintong kalapati at ang balahibo? Yon ang sikreto. Isang kalapati lang pala, isip ni Don Mariano. Habang ang isang masamang plano ay nabubuo sa kanyang isipan. Napakasimple at ang kalapati na yon ay magiging akin. Kunin ninyo ang kalapati, utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit parang patalim na tumatagos sa pandinig. Walang bahid ng anumang emosyon. Buhay o patay, ngunit mas gusto ko siyang buhay. Maglagay kayo ng mga bitag. Siguraduhin ninyong hindi kayo mabibigo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, naglagay ng maraming bitag ang mga tauhan ni Don Mariano sa paligid ng nyuga ni Tino. At gaya ng inaasahan, dumating ang giningtuwang kalapati. Sa kanyang pagdapo, hindi nito napansin ang isang nakatagong bitag na may panaling nakapalibot. Isang mabilis na paghigit at ang mga paha nito ay nahuli. Nagpumiglas ito, ngunit huli na ang lahat. Agad itong inilagay sa isang kulungang bakal at dinala sa mansyon. Sa parehong sandali, habang masayang naglalaad si Pino sa kanyang nyugan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panlalamig. Tiningnan niya ang gintong balahibo sa kanyang bulsa. Tila nawala ang init at kinang nito. Anong nangyayari? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Para subukan, kinuha niya ang balahibo at idinikit sa isang puno. Ngunit walang nangyari. Walang gintong liwanag, walang himala. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit ang balahibo ay isa na lang ordinaryong balahibo. Sa kanyang paanan, napansin niya ang usang dahon ng nyug na dahan-dahang naninilaw. Tumingin siya sa itaas. Isa pa at isa pa. Isang pamilyar na takot ang biglang kumapot sa kanyang puso. Kinabukasan, ang takot na iyon ay naging isang bangungot. 3 puno na malapit sa daan ang tuluyan ng nanilaw at natuyo na tila hindi kailanman nahawakan ng mahika. At pagkalipas ng 2 araw, ang bangungot ay naging isang malawak na dilubyo. Halos kalahati na ng kanyang niyugan ang bumalik sa dati nitong kalagayan. Naninilaw, nanghihina at minamarkahan ng salot. Ang luntiang hardin ng himala ay muling nagiging isang lupain ng pagkalanta sa kanyang harapan. Ang biyayang ibinigay sa kanya ay mabilis na binabawi. Ang pag-asang nagligtas sa kanila ay ngayon nasa kamay na ng kanyang mga kaaway. Hindi, bulong ni Tino. Ang boses ay nanginginig sa takot at galit habang tinitingnan ang naglalahong biyaya.
Tumingala siya sa langit, hinahanap ang isang gintong kinang na wala na. Ang kalapati, nasaan siya? Sa loob ng madilim na silid sa mansyon, ang ginintuang kalapati ay nanginginig sa takot sa loob ng kulungang bakal. Nakatayo sa harapan nito sina Don Mariano at Kapitan Basilio. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng kasakiman. "Magsalita ka, ibon," sigaw ni Kapitan Basilio. Iwinawasiwas ang isang patpat malapit sa rehas. "Bigyan mo kami ng gintong balahibo. Isa lang, ipakita mo sa amin ang mahika mo." Hindi kumibo ang kalapati. Tanging ang malungkot at takot na pagtibok ng puso nito ang maririnig. "Baka kailangan ng lambing, Basilio," sabi ni Don Mariano. Ang kanyang boses ay mapanlinlang na kalmado. Kumuha siya ng ilang butil ng mamahaling bigas. "Halika, magandang ibon. Kumain ka. Pagkatapos, bigyan mo kami ng regalo at palalayain ka namin." Isiniksik lang ng kalapati ang sarili sa sulok ng hawla, lalong natatakot. Nawalan ng pasensya ang kaputan. "Ako na ang bahala dito." Isinuksup niya ang kanyang kamay sa hawla at sa pilitang hinawakan ang ibon. Sa kabila ng pagpupumiglas nito, mabilis niyang binunot ang isa sa mga kumikinang na balahibo. "Ayan, nakuha ko na." Ngunit sa sandaling mahiwalay ang balahibo sa pakpak ng kalapati, ang gintong kinang nito ay biglang naglaho. Sa palad ng kapitan, ang balahibo ay naging kulay abo. Pagkatapos ay naging itim na parang uling, bago ito tuluyang nadurog at naging alikabok. Anong nangyari?" Bulat na tanong ng kapitan. Tinitigan ni Don Mariano ang alikabok sa sahig at isang malamig na pagkaunawa ang dumaan sa kanyang isipan. "Tanga," bulong niya. "Hindi ito simpleng mahika. Hindi ito natukuha sa pamimili." Tumingin siya sa nanginginig na ibon. Kusang loob itong ibinibigay sa mga taong sa tingin niya ay karapat-dapat, sa mga taong may mabuting puso. "Isang talapati," galit na isip ni Don Mariano. "Nilinglang ako ng isang talapati at ng isang hamak na magsasaka. Ang yaman na dapat ay sa akin. Ipinagkakait dahil lang sa kabutihang loob? Walang kwenta." Ang kanyang kabiguan ay naging purong galit. "Kung hindi ka magbibigay ng yaman," sabi niya sa ibon, ang kanyang boses ay puno na ng bagsik, "wala kang silbi." Kinuha niya ang patpat mula sa kapitan at walang awang pinalo ang kaawa-awang kalapati sa loob ng hawla. Samantala, sa bahay ni Tino, ang desperasyon ay bumabalot sa buong pamilya. Halos kalahati na ng yugan ang muling naninilaw. Sa gitna ng kanilang pananahimik, isang lalaki ang humahangos na dumating, si Cardo, isa sa mga trabahador sa mansyon na ang sanggol na anak ay gumaling din dahil sa langis ni Tino. Mang Tino," sigaw niya, halos hindi makahinga. "Cardo, anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo?" "Mang Tino, yung alaga ninyo, yung kalapati." Napakunot ang noo ni Tino. "Anong tungkol sa kalapati, Cardo?" "Yung kulay gintupo. Naaalala niyo po ba, noong humingi ako ng langis para sa aking anak? Nakita ko po siya noon sa sala ninyo. Pinapakain pa nga po ni Junior. Yung kalapati ninyo pong iyon." Huminto si Cardo, habol ang hininga. "Mang Tino, nasa mansyon po siya ngayon. Nakakulong sa hawla. Nakita ko po mismo. At sinasaktan po nila." Parang piniga ang puso ni Tino. Ang lahat ng kanyang hinala ay nagkatotoo. "Ako ang may kasalanan," sabi niya sa sarili. "Hinayaan kong mahuli ang nag-iisang nagbigay sa amin ng pag-asa. Salamat sa pagsasabi, Cardo," sabi ni Tino. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang amang handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Isang apoy ng determinasyon ang biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Humingi siya ng tulong sa mga kapwa magsasaka sa kooperatibang kanyang itinayo. Tinipon niya sila sa gitna ng plaza. "Mga kasama," simula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. "Lahat tayo dito ay minsan naging biktima ng kasakiman. Lahat tayo ay minsang nawalan ng pag-asa. At lahat tayo ay tinulungan ng isang biyaya." Itinaas niya ang ordinaryo na ngayong balahibo. Ang lahat ng biyayang ito ay nagmula sa isang mabuting nilalang na ngayon ay nasa panganib.
ikinulong ni na Don Mariano at Kapitan Basilio ang ginintuang kalapati. Isang bulungan ng galit ang kumalat sa mga tao. Hindi lang ang niyugan ko ang nakataya dito, patuloy ni Tino, kundi ang pag-asa ng ating komunidad. Hindi natin hahayaan na ang kasakiman na minsan na nating tinalo ay muling maghari. Ngayong gabi, babawiin natin ang pag-asa. Sino ang sasama sa akin? Ako, sigaw ng isang magsasaka. Ako rin, sigaw ng isa pa. Naghiyawan ang lahat. Dala ang kanilang mga itak at sulo. Ang dating mga biktima ay naging isang hukbo ng mga mandirigmang handang ipaglaban ang tama. Sama-sama nilang nilusob ang mansyon ni Don Mariano. Naabutan nila ang mga tauhan ng Don na nagbabantay sa tarangkahan. Umalis kayo dito, mga hampas lupa. Sigaw ng isa sa mga bantay. Ilabas ninyo ang kalapati. Matapang na sagot ni Tino. Nagkaroon ng malaking pagtutuos. Ngunit ang iilang bayarang tauhan ay walang nagawa laban sa nagkakaisang lakas ng taong baryo na nag-aalab ang puso sa galit at determinasyon. Mabilis nilang napatumba ang mga bantay at pinasok ang mansyon. Sa loob, natagpuan nila sina Don Mariano at Kapitan Basilio na sinusubukang tumatas. Wala na ayong tatakbuhan, sigaw ni Tino. Nahuli sila at dinala sa gitna ng sala. Doon, sa harap ng lahat, isiniwalat ni Cardo ang kanilang ginawang pagbihag at pagpapahirap sa kalapati. Ang ibang magsasaka naman ay naglabas ng mga resibong may panloloko sa utang. Sila ang dahilan kung bakit kami naghirap. Mga manloloko, mga ganid. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay nalantad sa lahat. Ang kanilang kapangyarihan na itinayo sa panlalamang at takot ay gumuho sa isang gabi lamang. Sa isang sulok, nakita ni Tino ang kulungan. Dahan-dahan niya itong binuksan at kinuha ang sugatang kalapati. Ang hustisya ay naibigay, hindi ng batas, kundi sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa isa't isa. Sa gitna ng nagkakagulong sala ng mansyon, dahan-dahang hinaplos ni Tino ang naninginig na ginintuang kalapati. Maingat niyang dinala ito palabas, palayo sa kahihiyan ni na Don Mariano at Kapitan Basilio na ngayon ay hawak na ng taong baryo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng kanilang mga sulo, itinaas ni Tino ang kanyang mga kamay. Malaya ka na, bulong niya sa ibon. Marahang binuksan ni Tino ang kanyang mga palad. Lumipad ang kalapati, ngunit hindi ito tuluyang umalis. Umikot ito sa kanyang ulunan bago marahang dumapo sa bubong ng mansyon. Mula roon, tumingin ito sa ibaba, direkta sa mga mata ni na Don Mariano at Kapitan Basilio. Pagkatapos, isang huni ang pinakawalan nito. Hindi isang masayang huni, kundi isang tunog na puno ng kalungkutan at pighati. Ang huni na iyon ay tila isang simpa na bumalot sa dalawang ganid na lalaki. Pagkatapos nito, ang kalapati ay tuluyan ng lumipad na wala sa kadiliman ng gabi. Dinala sa kulungan ang dalawang makapangyarihang lalaki, ngunit ang tunay na parusa ay nagsimula pa lamang. Kinagabihan, sa loob ng kanilang malamig na selda, inabutan sila ng pagkain, mainit na kanin at adobo. Sa wakas, pagkain, sabi ng kapitan na halos hindi na makapaghintay. Gutom na gutom siyang sumubo. Ngunit sa sandaling tumama ang kanin sa kanyang bila, bigla siyang napadura. Ano ito? Bakit lasang puyong kopra? Sinubukan din ni Don Mariano. Ang masarap na adobo ay naging parang mapait at makating alikabok sa kanyang panlasa. Imposible, bulong niya, nanginginig. Sinubukan niyang uminom ng tubig, ngunit pati ito ay lasang lumang bunot. Ang ibon, naisip ni Don Mariano, habang ang takot ay gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ang huni ng ibong iyon. Mula sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang kinakain, gaano man kasarap, ay nagiging lasang puyo at walang kwentang kopra sa kanilang panlasa. Ito ang naging habambuhay nilang sumpa, isang walang katapusang gutom na paalala sa pamilyang kanilang sinubok na gutuming. Ang kanilang kasakiman ay nagbunga ng kaparusahang hindi kailanman matatakasan.
Makalipas ang ilang araw, habang si Tino ay masayang naglilibot sa kanyang muling luntiang niyugan, natanaw niyang muli ang ginintuang kalapati na tahimik na nakadapo sa isang palapa. Ngumiti si Tino, ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang lumipad pababa ang kalapati at lumapag sa kanyang harapan. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumalot dito at unti-unti itong nag-anyong isang napakagandang babae na may kasuotang tila hinabi mula sa dahon ng niyog at sinulig na ginto. Namangha si Tino at hindi sinasadyang napaluhod. "Sino po kayo?" Ngumiti ang diwata, isang ngiting kasing init ng sikat ng araw. "Ako ang diwatang tagapagbantay ng lupaing ito, Tino. At ikaw ang matagal ko nang hinahanap na taong may busilak na puso. Ang kalapati, kayo po pala iyon," bulong ni Tino, puno ng pagkamangha. "Sinubok kita, Tino." Paliwanag ng diwata, ang kanyang boses ay kasing hinahon ng ihip ng hangin. "Ang sugatang kalapating nakita mo ay isang pagsubok na aking inihanda upang makita kung sino ang tutulong sa isang nilalang na wala namang maibabalik na kapalit. Sa gitna ng iyong matinding paghihirap, kung kailan ang sarili mo na dapat ang iyong inuuna, pinili mo pa ring magmalasakit. Hindi ang balahibo ang may mahika, Tino. Ang iyong dalisay na kabutihan ang nagbigay buhay dito." Tumulo ang luha sa mga mata ni Tino. Maraming salamat po, mahal na diwata. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Noong mga gabing pakiramdam ko ay wala ng pag-asa, noong tinitingnan ko ang mga anak kong nagugutom, kayo po pala ang sagot. Ibinalik ninyo ang aming buhay. Ang biyayang iyong natanggap ay katumbas lamang ng kabutihang ipinakita mo, sabi ng diwata. Gamitin mo ito hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi para na rin sa lahat ng nangangailangan. Ipakita mo sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi galing sa ginto, kundi sa pusong handang tumulong. Yumuko si Tino. "Makakaasa po kayo, hinding-hindi ko po iyon lilimutin." Muling ngumiti ang diwata. "Hindi na ako magpapakita sa iyo sa anyong ito, ngunit ang aking diwa ay mananatili sa lupaing ito. Hanggat nananatili kang matuwid, ang iyong niyugan ay patuloy na mamumunga ng gintong biyaya." Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang naglaho na parang gintong usok. Naiwan si Tino na may bagong pag-unawa na ang himala ay hindi lang basta dumarating, kundi isang gantimpalang kusang ibinibigay sa mga taong may mabuting kalooban. Isang taon ang lumipas. Ang kooperatiba ay umuunlad. Isang araw, magarang kotse ng negosyante ay muling huminto sa harap ng kanyang bahay. "Good morning po, Sir Tino." Bati ng negosyante. "May dala po akong magandang balita." Sa sala ay inilatag ng negosyante ang isang bagong kontrata. Ang gintong langis ay sumabog sa merkado. Hindi lang dito sa Pilipinas, ang mga sampol na ipinadala namin sa ibang bansa ay nagdulot ng hindi kapanipaniwalang resulta. May mga klinika sa Amerika at Europa na nagpapatunay na kaya nitong pagalingin ang mga pinakamalulubhang kaso ng sakit sa balat. Ang demand ay sobrang laki. Kailangan na nating mag-export. Ang kumpanya po ay handang triplehin ang bayad. Ang kailangan lang po namin ay kasiguraduhan na kayo at kayo lamang ang magsusupply sa amin. Kinitigan ni Tino ang mga numero sa kontrata. Nakakalula. Ito ang uri ng yaman na babago sa dugo ng kanyang angkan habang buhay. Huminga siya ng malalim. "Maraming salamat po sa tiwala," magalang niyang sabi. Sa harap ng negosyante, kinuha niya ang pluma. "Tinatanggap ko po ang kontrata." Lumipas ang ilang buwan. Ang kasaganaan ay dumaloy sa buhay ni Tino. Ngunit habang lumalaki ang kanyang yaman, lumalaki rin ang tisang damdamin sa kanyang puso. Isang paalala ng mga salita ng diwata. Isang umaga, ipinatawag niya ang lahat ng miyembro ng kooperatiba para sa isang mahalagang pulong. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Tino ang isang bank book. Mga kasama, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at taimtim.
Sa mga nakalipas na buwan, pinagpala tayo ng Diyos. Ang unang bayad mula sa bagong kontrata ay dumating na. Isang masayang bulungan ang kumalat. Ang biyayang ito ay nagmula sa aking lupain. Ngunit hindi ibig sabihin na ito ay para sa akin lamang. Patuloy niya. Itinaas niya ang bank book. Ang perang ito ay para sa pamilya ko. Ngunit ang kalahati nito, naglabas siya ng isa pang dokumento. Isang sertipiko ng isang malaking donasyon sa pondo ng kooperatiba. Ay para sa inyo. Tulong ko po ito sa inyo para mas mapalago natin ang ating kabuhayan at para masiguro na walang pamilya dito ang muling magugutom. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng hindi maapaniwalang mga bulungan. Si Mang Andoy, na ngayon ay may-ari na ng sariling kalabaw, ang unang tumayo, hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Tino, hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabi nito, nanginginig ang boses. Ang perang iyan ay sayo. Karapatan mong angkinin lahat. Ngunit pinili mo pa ring ibahagi sa amin. Hindi mo kami kinalimutan. Lumapit ito at niyakap si Tino. Salamat kaibigan. Maraming salamat sa iyong ginintuang puso. Ang sandaling iyon ay sinundan ng sabay-sabay na palakpakan. Isang palakpak na puno ng pasasalamat, respeto at paghanga. Nang gabing iyon, sa balkonahe ng kanilang bahay, habang pinagmamasdan ang mga bituin kasama si Elena at ang kanilang mga anak, naramdaman ni Tino ang tunay na kapayapaan. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Elena. Sobra, sagot ni Tino, niyakap ang asawa. Noon, akala ko ang yaman ay ang pagkakaroon ng maraming pera para hindi na magutom. Pero ngayon ko naintindihan. Ang tunay na yaman pala ay ang makitang masaya at sagana ang lahat ng tao sa paligid mo. Ang kanyang pamana ay hindi lamang ang yaman sa kanyang pamilya, kundi ang isang komunidad na nagtutulungan at uuunlad. Ang bawat patak ng gintong langis ay naging simbolo ng pag-asang kanyang ibinahagi sa lahat.